Magandang umaga po. Ah, magandang araw, ngayong araw, right? Ah, ah, tama, good weather at good hangin, right? Magandang hangin. Magandang araw. Okay, bago po tayo magsimula, malalangin po tayo. Mahal naming Ama na mabagin at magpapala, salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagkabay sa aming Christian life hanggang ngayon. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ang salita ng Diyos. Hiniling po namin na buksan mo ang aming puso at tainga sa salita ng Diyos. Naway maunawan namin ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng tulong ng Banal na Espiritu. Pakiusap, maunawan namin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Mula sa simula hanggang sa matapos, kami ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, buksan mo ang Biblia, ikalawang Chronicle, chapter 30, verse 1. Ikalawang Kronika, chapter 30, verse 1. Chapter 30, verse 1. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Si Hezekias ay nagpasabi sa buong Israel at Juda at sumulat din ng mga liham sa Ephraim at Manases na sila'y pumunta sa bahay ng Panginoon sa Jerusalem upang ipangilin ang Pasko sa Panginoong Diyos ng Israel. We continue read verse chapter 30, 21 hanggang 26. 21 hanggang 26. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. At ang mga anak ni Israel na naroroon sa Jerusalem ay nagdiwang ng pista ng tinapay na walang pampaalsa sa loob ng 7 araw na may malaking kagalakan. At pinuri ng mga Levita at ng mga pari ang Panginoon araw-araw na umawit ng buong lakas sa Panginoon. Si Hezekias ay nagsalitang may pampasigla sa lahat ng mga Levita na nagpakita ng mabuting kakayahan sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya't ang mga tao ay kumain ng pagkain ng kapistahan sa loob ng 7 araw na nag-aalay ng mga handog pangkapayapaan at nagpapasalamat sa Panginoong Diyos ng kanilang mga ninuno. At ang buong kapulungan ay nagkasundong ipagdiwang ang pista ng 7 araw pa, kaya't ito ay kanilang ipinagdiwang ng 7 araw pa na may kagalakan. Sapagkat si Hezekias na hari ng Juda ay nagbigay sa kapulungan ng 1,000 baka at 7,000 tupa bilang mga handog, at ang mga pinuno ay nagbigay sa kapulungan ng 1,000 baka at 10,000 tupa. At ang napakalaking bilang ng mga pari ay nagpakabanal. At ang buong kapulungan ng Juda, ang mga pari at mga Levita, ang buong kapulungan na lumabas sa Israel, ang mga dayuhang nagsilabas mula sa lupain ng Israel, at ang mga dayuhang naninirahan sa Juda ay nagalak. Kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa Jerusalem, sapagkat mula ng panahon ni Solomon na anak ni David na hari ng Israel, ay hindi pa nagkaroon ng tulad nito sa Jerusalem. Okay. Noong panahon ng Lumang Tipan, ang mga Israelita ay kailangan umakyat sa Jerusalem ng 3 beses sa isang taon upang sumamba sa Diyos. Pagkatapos ng panahon ni Solomon, matagal na hindi nagawang ipagdiwang ng buong Israel ang Paskwa. Ang Paskwa ay Passover. Yeah.
marahil ito'y naging mabigat na pasanin sa kanilang puso. Yeah. Because right, they didn't keep the God's commandment. Dahil hindi nila naingatan yung utos ng Diyos. Yeah. Ngunit ayon sa utos ni Hezekias, hari ni Hezekiah, ang mga Israelita ay nagtipon sa Jerusalem upang ipagdiwang ang Pasko. At sila ay nagkaroon ng malaking kagalakan. Nagkaroon ng malaking kagalakan. Yeah. Naging pagkakataon ito upang gumawa ng bagong pasya sa puso at iyon ay naging malaking kagalakan. Yeah. At sa pagdiriwang ng Pasko, muling naalala ang kaligtasan ng Diyos at nagdudulot ito ng malaking kagalakan. Yeah. At sa pagtitipon ng maraming tao, nagkaroon ng malaking kagalakan. So, yeah. Tama ba? May malaking kagalakan when they gather together and kept the Passover. So tuwing nagkakatipon sila at iniingatan ang Pasko. Yeah. Ang kagalakang dapat nating hanapin ay ang ganitong kagalakan sa puso na mula sa Diyos. Sa pamamagitan ng All Saints Fellowship at ng New Year Retreat sa Disyembre, ating maranasan ang kagalakan sa puso na ibinibigay ng Diyos. You know, right? This month we have next week All Saints Fellowship, and from 24 we have a New Year Retreat. Sa buwan pong ito, sa sunod na linggo ay magkakaroon tayo ng All Saints Fellowship at mula sa 24 ay magkakaroon tayo ng New Year's And Retreat. All Saints Fellowship, right? Or our Cavite brothers and sisters gather together, So All Saints Fellowship po, ang lahat ng mga brothers at sisters ay nagkakatipong magkakasama. right? We praise the Lord. Praise the Lord. Pinupuri natin ang Panginoon. Yeah, we can rejoice in the Lord, right? Nagagalak tayo sa Panginoon. Yeah. And coming New Year retreat, all the churches in the Philippines gather together in the retreat center. At sa paparating na New Year Retreat, ang lahat ng mga churches sa buong Pilipinas ay nagkakatipon sa And retreat we center. learn the Word of God. Pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos. We have a fellowship. Nagkakaroon tayo ng We fellowship. praise the Lord. Pinupuri natin ang Panginoon. Yeah, of course, God will allow great joy, right? Dahil ipinahintulot ng Diyos ang malaking kagalakan. Same situation, it happened at the time of King Hezekiah. Parehong sitwasyon po yung nangyari sa panahon ni Haring Hezekias. So this time we think about joy in spirit God gives. Kaya sa oras ito, pag-isipan po natin yung kagalakan ng Espiritu na ibinigay ng Diyos. Dahil wala ang mga tao sa mundong ito ng ganitong kagalakan, hinahanap nila ang kagalakan sa salibutan. Kagalakan sa salibutan. Ang kagalakan ng salibutan ito ay panandalian at walang kabuluhan. Walang kabuluhan. Kagalakan ng salibutan. You mark 2 Chronicle chapter 30 and buksan mo ang Biblia, Job chapter 20. Okay, buksan mo ang Biblia, Job chapter 20. Verse 5. Chapter 20, verse 5.
Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Na ang pagbubunyi ng masama ay maikli at ang kagalakan ng masasama ay sandali lamang. Yeah. Yeah, na ang pagbubunyi ng masama ay maikli, masama. Ito ay tao na hindi naligtas, right? At ang kagalakan ng masasama ay sandali lamang, right? Walang kabuluhan. Buksan mo ang Biblia, isa pa, Kaikan chapter 14, chapter 14, verse 13. Chapter 14, verse 13. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Maging sa pagtawa ang puso ay mapanglaw at ang wakas ng kasayahan ay kalungkutan. Yeah. Maging sa pagtawa ang puso ay mapanglaw. Right? At ang wakas ng kasayahan ay kalungkutan. It happened to the people who are not saved. Nangyayari po ito sa mga taong hindi ligtas. Let's remind your life before you got the salvation. Alalahanin mo yung buhay mo bago ka magkaroon ng kaligtasan. Maybe you enjoyed in this world. Marahil nagsasaya ka sa sanlibutang ito. Temporarily you can have a joy. Sa panandalian, nagkakaroon ka ng kagalakan. Right? Yeah. But it disappeared immediately, right? Pero ito ay agad na naglalaho. Even though you have a temporary joy, you still have a many concern. Right? Kahit na meron kang panandaliang kagalakan, meron ka pa rin maraming alalahanin. You still have a many sorrow. Marami ka pa rin kalungkutan. Yeah. It's not real joy, right? Hindi ito tunay na kagalakan. Ang mga tao sa sanlibutan ay hindi nakikilala ang tunay na kagalakan at sila'y nabubuhay na hinahabol ang walang kabuluhang kagalakan. Ano ang naging pagpapahayag ni Solomon matapos niyang maranasan ang lahat ng kaligayahan sa sanlibutan? Walang anumang kasiyahan at lahat ay walang kabuluhan. Buksan mo ang Biblia, Ecclesiastes chapter 2. Mga chapter 2 verse 1. Chapter 2 verse 1. Mga chapter 2 verse 1. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Sinabi ko sa aking sarili, pumarito ka ngayon, susubukin ko ang kasayahan, magpakasarap ka, ngunit ito rin ay walang kabuluhan. Pumarito ka ngayon, susubukin ko ang kasayahan, makakasarap ka. Especially God allowed, right? All the things to Solomon, he wants. Lalong higit, ipinahintulot ng Diyos ang lahat ng mga bagay na nais ni Solomon. Maybe nobody can have a joy than Solomon. Marahil walang sino man yung magkakaroon ng kagalakan ng tulad ng kay Solomon. He could have all the joy in the world. Nagkaroon siya ng lahat ng kagalakan sa sanlibutan. But what's his conclusion? Pero ano yung naging pagtatapos niya? Ngunit ito rin ay walang kabuluhan. Right? Walang kabuluhan. The joy in this world, walang kabuluhan. Yung kagalakan sa mundong ito ay walang kabuluhan. It's not real joy, right? Hindi ito tunay na kagalakan. Pag-isipan natin ang talinghaga ng hangal na mayaman sa Lucas chapter 12. Ang mayaman ay nangnanais na tamasahin ang kaligayahan mula sa kanyang naipon na kayamanan. Ngunit hindi niya ito natamasa sapagkat kinakabihan ay kinuha siya ng Diyos. Tama? Lucas chapter 12. Buksan mo ang Biblia. Lucas 12.
verse 19 and 20. 19 and 20. Lucas 12, 19 and 20. Basahin po natin ng sabay-sabay. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakaimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Subalit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa, at kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? 예. Sinabi niya, right? 예. Sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa. The rich man knew that he has a kaluluwa. Nalalaman ng mayamang lalaki na mayroon siyang kaluluwa. But he has a misunderstanding, right? Pero nagkaroon siya ng maling pagkaunawa. He thought his kaluluwa can be happy by physical thing. Inisip niya na yung kaluluwa niya ay masisiyahan sa mga pisikal na bagay. Sinabi niya, right? Kaluluwa, marami ka ng mag-aring nakaimbak para sa maraming tao. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Right? He thought, I am happy now, from now. I am happy. Inisip niya na mula ngayon masaya na ako. Because I read many things for my remaining life. Dahil nakapag-ipon ako ng maraming bagay para sa natitira kong buhay. Verse 20, subalit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal. Hangal. Bakit hangal? Sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa at kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Right? Tonight, God took his life. Nung gabi yun, kinuha ng Diyos yung kanyang buhay. He couldn't, right, enjoy what he laid up for his remaining life. Hindi na siya nakapagsaya sa mga bagay na inipon niya para sa kanyang natitirang buhay. He didn't prepare, right, for his soul. Hindi siya naghanda para sa kanyang kaluluwa. Of course, we shouldn't be like him, right? Siyempre, dapat na hindi tayo maging katulad niya. Yeah, the joy from the physical thing, it cannot be the real joy. Yung kagalakan mula sa mga pisikal na bagay ay hindi magiging tunay na kagalakan. Yeah, we need to have a joy in spirit. Kailangan na magkaroon tayo ng kagalakan sa espiritu. Yeah. Sa loob ng iglesia, ang kagalakan na mula sa Diyos ang tunay na kaligayahan sa iglesia. Sa loob ng iglesia. Yeah. Balikan natin 2 Chronicle chapter 30 23 chapter 30, 23. At ang buong kapulungan ay nakasundong ipagdiwang ang pista ng 7 araw pa. 7 araw pa. Kaya dito ay kanilang ipinagdiwang ng 7 araw pa na may kagalakan. Yeah. The Passover, the fiesta of Passover, directly connected to the fiesta of unleavened bread. Yung pista po ng Pasko ay direktang may connection sa pista ng tinapay na walang pampaalsa. You know what's the Passover, right? Alam niyo po ba kung ano yung Pasko? Israelite, right, in Old Testament, they escaped from Egypt by God's help. Sa lumang tipan, yung mga Israelita ay nakatakas mula sa Ehipto sa pamagitan ng tulong ng Diyos. Yeah, that's the Passover day, right? Passover. Yan po yung araw ng Pasko. Yeah. After the Passover day, directly start the fiesta of the unleavened bread. At pagkatapos ng Pasko ay araw ng Pasko, nagsimula na rin yung pista ng tinapay na walang pampaalsa. The fiesta of unleavened bread continue for 7 days. Yung pista ng tinapay na walang pampaalsa ay nagpatuloy sa loob ng 7 araw. 7 days. Yeah. But what happened this time? Pero ano pong nangyari sa pagkakataong ito? They already kept 7 days the fiesta of unleavened bread. Nagawa na po nila yung 7 araw ng pista ng
tinapay na walang Yeah, pampaalsa. but they are so happy. They are so happy. Pero sila ay sobrang saya. That's why they decide to keep one more week, 7 days. Kaya nagpasya sila na ipagdiwang pa ng 7 araw pa. Hmm? Yeah. Bakit? Because they have a great joy. Great joy. Dahil meron silang malaking kagalakan. Ang mga Israelita ay nagdiwang ng pista sa loob ng 7 araw. At pagkatapos ay nagdiwang pa sila ng 7 araw na karagdagan. Dahil malaki ang kanilang kagalakan, nais pa nilang magtagal sa kagalakan. Nagsaya sila sa loob ng 7 araw at muling nagsaya ng 7 araw pa. Ang taong nakaranas ng kagalakan ng pakikisama ay magnanais ng higit pang pakikisama. Tama po ba? Sometimes we experience, right? For example, this coming New Year retreat, right? Minsan naranasan natin, halimbawa sa paparating na New Year retreat. New Year retreat, we have 2 night, 3 days. Sa New Year retreat, meron tayong 3 araw at 2 gabi. In the New Year retreat, right, we learn the Word of God. Sa New Year retreat, pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos. We have a fellowship together. Nagkakaroon tayo ng fellowship ng magkakasama. We praise the Lord. Pinupuri natin ang Panginoon. Then God allowed great joy, right? Pagkatapos pinahintulot ng Diyos ang malaking kagalakan. That's why sometimes the last day, we want to continue more day, right? Kaya minsan, sa huling araw, nais pa nating magpatuloy ng ilang araw pa. We don't want to return to home. Ayaw pa nating umuwi. Because if we return to home, maraming trabaho, maraming concern. But during the retreat, we forget all the thing in the world, right? Pero sa retreat, nakakalimutan natin yung mga ibang bagay. We focus on the Word of God and the fellowship. Nakatuon lamang tayo sa salita ng Diyos at sa fellowship. That's why we are happy. Kaya tayo ay masaya. Or the minsan ay we go to mission. Kung minsan, pumupunta tayo sa isang misyon. To conduct a Bible seminar to the new place. Upang magdaos ng Bible seminar sa mga bagong lugar. In the mission, right, we forgot all the thing in this world, right? Sa misyong iyon, nakakalimutan natin yung mga bagay sa libutan We ito. focus on the saving the lost soul. Nakatuon lamang tayo sa pagliligtas sa ligaw ng And we kaluluwa. have a fellowship with the brothers and sisters. At nagkakaroon tayo ng fellowship sa mga brothers at sisters. Masaya. Tama? Masaya. Malaking kagalakan. May malaking kagalakan. So, last week, right, meron Korean mission team for the Tanja Church. Nakarang linggo po ay mayroong Korean mission team para sa Tanza Church. They also have a testimony saying, Sila rin ay nagkaroon ng patotoo. time goes so fast. Mabilis na lumilipas yung oras. We want to stay more. Gusto pa naming But it's manatili. already time we have to return to Korea. Pero oras na para bumalik kami ng Korea. Why they say like that? Bakit ganun yung nasabi nila? Of course, their body pagod na. Siyempre yung katawan nila pagod na. Mahirap. Pagod na. But their spirit have a joy, great joy, right? Pero yung kanilang espiritu ay may malaking kagalakan. Tama. Habang nagsisikap tayong magtipon, may tunay na kagalakan sa puso na ibinibigay ng Diyos. Ang kagalakang ito ay mula sa Diyos at hindi kailanman maibibigay ng salibutan. Tama ba? Hindi kailanman bibigay ng salibutan. Tama. Buksan mo ang Biblia, Awit chapter 4. 7, Awit chapter 4, 7. Awit chapter 4, 7.
Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Ikaw ay naglagay ng kagalakan sa aking puso, kaysa nang ang kanilang butil at alak ay sagana. Yeah, ikaw ay ang Panginoon, Diyos. Yeah. Ikaw ay naglagay ng kagalakan sa aking puso. Yeah. Kaysa nang ang kanilang butil at alak ay sagana. Yeah. Ano po? Ang kanilang butil at alak ay sagana. Yeah. It's a joy. Yeah. It's a joy from this world, right? Ito yung kagalakan mula sa mundong ito. But much better the joy God gives you than the joy from this world, right? Pero mas mabuti yung kagalakang ibinibigay ng Diyos kaysa kagalakang ibinibigay ng sanlibutan. Yeah. May kagalakan na ibinibigay sa pamamagitan ng salita ng Diyos sa loob ng iglesia. Yeah. So, when we abide in the church, God surely give the joy in our heart. Kaya kung mananatili tayo sa church, tiyak na ibibigay ng Diyos yung kagalakan sa ating puso. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Jeremiah chapter 15. Buksan mo ang Biblia, Jeremiah chapter 15 verse 16. 15 verse 16. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang iyong mga salita ay natagpuan at aking kinain, at saganang akin ang iyong mga salita ay katuwaan at kagalakan ng aking puso, sapagkat ako'y tinatawag sa iyong pangalan, o Panginoon Diyos ng mga hukbo. Ang iyong mga salita ay natagpuan at aking kinain. At sa ganang akin ang iyong mga salita ay katuwaan at kagalakan. May kagalakan sa pamamagitan ng salita. You experience, right? When you eat, masarap pagkain? Masaya? Naranasan niyo po, di ba, kapag kumakain kayo ng masarap na pagkain, masaya kayo. We eat masarap pagkain. It's a joy also joy. Yung pagkain ng masarap na pagkain, ito rin ay kagalakan. Right? But it's a physical joy, right? Pero ito we ay eat masarap pagkain. Pero ito po ay physical na kagalakan. Yeah. Our spirit was to eat spiritual food, right? Yung ating espiritu ay dapat kumain ng spiritual na pagkain. Then it become spiritual joy. Kung gayon, ito ay magiging spiritual na kagalakan. How about you? The Word of God become your spiritual joy? Paano po sa inyo? Yung salita ba ng Diyos ay nagiging spiritual na kagalakan? Sa gitna ng paghihirap, ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng kaaliwan. Then it become joy. Kung gayon, ito ay nagiging kagalakan. Awit 119. Awit 119, 50. Awit 119:50. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Ito'y aking kaaliwan sa aking kapighatian, na ang iyong pangako ang nagbibigay sa akin ng buhay. When you have a operation, right? Then we try to meditate the Word of God. So tuwing meron tayong kapighatian, sinusubukan nating pagbulayan ang salita ng Diyos. Then we remind God's promise. Pagkatapos naalala natin ang pangako ng Diyos. There are many God's promise in the Bible, right? Napakarami pong pangako ng Diyos na nasa Biblia. Then when you have the faith, it gradually comfort our heart, right? At kung meron tayong pananampalataya, ito ay unti-unting umaaliw sa ating puso. Then it become joy. At ito ay nagiging kagalakan. Right? Yeah. At pagkatapos kapag ang salita ng Diyos ay matamis na parang pulot, ito ay nagiging kagalakan. Awit 119, 103.
Hawi 119 verse 103. Basahin po natin ng sabay-sabay. Napakatamis ang iyong mga salita sa panlasa ko, higit na matamis kaysa pulot sa bibig ko. Napakatamis. Napakatamis ng iyong mga salita sa panlasa ko. Right? So, right, when we go to new retreat, yeah, we can listen total 4 session the sermon. Kapag pupunta ka sa New Year Retreat, makapakinig ka ng total na 4 na sermon. Then through the word of God, right, we can reflect this year, At sa pamamagitan ng salita ng Diyos, may isasalamin natin yung taong ito. and then we can plan this coming new year. Pagkatapos makapagplano tayo sa paparating na taon. And then because in the retreat center, many brothers and sisters gather together. At sa New Year Retreat, maraming brothers at sisters yung nagkakatipon ng magkakasama. That's why Holy Spirit greatly work in there. Kaya doon, yung Espiritu Santo ay matinding kumikilos. It's completely different. You listen to the sermon in the church and the retreat center. Magkaiba po yung pakikinig ng sermon sa church at sa retreat center. You experience, right? You listen to the same sermon in church and in your house. Subukan nyo pong makinig ng parehong sermon sa church at sa inyong bahay. Magkaiba, tama? In your church, right? In your house, even you listen to the sermon, not easy to focus, right? Sa inyong bahay, kahit na nakikinig ka ng sermon, hindi madaling makapagtuon. Even though you try to focus, but very weak, the word of God might have to touch your heart. Pero kaya kahit na nakikinig ka ng salita ng Diyos, mahirap na hipuin ang salita ng Diyos ang iyong puso. But when you come to church, listen to the sermon, it can greatly touch your heart. Pero kung pupunta ka sa church at makikinig ng sermon, ito ay talagang ihipo sa iyong puso. If so, how about retreat? Your retreat. Kung gayon, paano naman sa retreat? Yeah. In retreat center, full, all the brothers and sisters full in the retreat center. Sa retreat center, yung mga brothers at sisters ay puno. Yeah. Holy Spirit greatly work. Yung Espiritu Santo ay talagang The kumikilos. word of God greatly touch your heart. Yung salita ng Diyos ay talagang umihipo sa iyong puso. Yeah. You can determine your heart. Makapagpapasya ka sa iyong puso. Yeah. Mas matamis ng salita ng Diyos. Mas matamis. Right? So, in church, we can have a joy through the word of God. Kaya sa church, magkakaroon tayo ng kagalakan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At may kagalakang ibinibigay kapag ang isang kaluluwa ay naliligtas sa loob ng iglesia. In church, what's the greatest joy in church? Sa church po, ano yung pinakamalaking kagalakan? Why church exists? Bakit umiiral yung church? Yeah. Because God used the church to save the lost soul. Dahil ginagamit ng Diyos yung church upang iligtas ang mga ligaw na kaluluwa. If no need, more lost soul get the salvation, no need the church. Kung hindi kailangan magligtas ng mga ligaw na kaluluwa, hindi kailangan ng church. We are saying, right? If we, our side, it's much better we go to heaven as soon as possible. Pareho po sa atin. Sa ating panig, mas mabuti na pumunta na sa langit, lalong madaling panahon. Because one day in heaven, much better than, right, this world, right? Dahil yung isang araw doon sa langit ay mas mabuti kaysa sa sanlibutan. So why we live a remaining life? Pero bakit tayo nabubuhay sa natitirang buhay? Much better we go to heaven early. Mas mabuti na maaga na tayong pumunta sa langit. But we have a mission to save the lost soul, right? Pero mayroon tayong misyon na iligtas ang mga ligaw na kaluluwa. That's why one soul get the salvation can be the greatest joy in church. Kaya yung maligtas na isang kaluluwa ay malaking kagalakan sa church. But we experience, right, when we try to evangelize lost soul, it's really not easy. Pero nararanasan natin kapag nag-evangelize tayo ng ligaw na kaluluwa, ito ay talagang hindi madali. Especially our time, we are living at the end of age. Lalong higit sa panahon natin, tayo ay nabubuhay na sa katapusan ng panahon. The heart of the people become more and more stubborn. Yung puso ng tao ay higit na nagmamatigas. Ano po ba?
This time also Korean mission team have a testimony. As you know, Korean church evangelize many people in Korea. Sa pagkakataong ito, yung Korean missionary din ay nagkaroon ng patutuo na doon sa Korea, maraming tao na yun na Korea already evangelize. have more than 230 churches. Sa Korea, mahigit 230 na yung church. In Korea, every city meron our church. Every city. Sa Korea, sa bawat lungsod ay mayroong church. But they say, this time, very difficult to evangelize. Pero sinabi nila na sa pagkakataong ito ay napakahirap Because the mag-evangelize. people, the heart of the people, very stubborn. Dahil yung puso ng mga tao ay napakatigas. Their heart more focused on this world. Yung kanilang puso ay nakatuon sa sanlibutan. But compared with Korea, Philippines is a better situation. Pero kumpara sa Korea, yung Pilipinas ay mas mabuti yung kalagayan. But I also fear Philippines also gradually become more stubborn. Pero nararamdaman ko rin na yung Pilipinas ay unti-unting nagmamatigas. If you try to evangelize, you will experience, right? Kung susubukan nyo po mag-evangelize, mararanasan nyo. But even though it's not easy, we try our best to save the soul, right? Pero kahit na hindi madali, subukan natin yung ating makakayang magligtas ng ligaw na kaluluwa. Then God allow you will saved in the end, right? Pagkatapos sa huli ay pagkakaloob ng Diyos yung ligtas na kaluluwa. Then how great joy we can have, right? Kung gayon, gaano kalaking kagalakan ang magkakaroon tayo. Sometimes we cry to evangelize, right? Minsan umiiyak tayo sa pag-evangelize. But we can have a joy when the one soul get the salvation. Pero magkakaroon tayo ng kagalakan kapag isang kaluluwa ay naligtas. Awit 126, buksan mo ang Biblia. Awit 126, verse 6. Awit 126, verse 6. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Siyang lumalabas na umiiyak, na may dalang itatanim ng mga binhi, ay uuwi na may sigaw ng kagalakan, na dala ang kanyang mga bigkis ng inani. To preach the gospel, to evangelize, we have to preach the gospel. Upang makapag-evangelize, kailangan nating ipangaral ang ebanghelyo. It's like sowing seed. Ito ay gaya ng pagtatanim ng mga binhi. But promise, uwi na may sigaw ng kagalakan. Right? The lost soul will get the salvation in the end. Yung ligaw na kaluluwa, sa huli ay magkakaroon ng kaligtasan. If we don't give up, we continue evangelize. Kung hindi tayo susuko at patuloy na mag-evangelize. Then we have a great joy. Right? Pagkatapos magkakaroon tayo ng matinding kagalakan. Gaano kalaki ang kagalakan kapag ang mahal ko ay naliligtas. Tama po ba? Ang lahat ng hirap doon ay tuluyang nakakalimutan. Juan chapter 16. Juan 16, 21. Juan 16, 21. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Kapag ang babae ay nanganganak, siya ay nahihirapan sapagkat dumarating na ang kanyang oras. Ngunit pagkapanganak niya sa sanggol ay hindi na niya naaalala ang hirap dahil sa kagalakan sa pagkapanganak sa isang tao sa sanlibutan. Maybe some nanay, you have experience, right? Minsan yung marahil yung mga nanay, naranasan niyo po. When you deliver the baby, it's really difficult, right? Kapag ipinapanganak niyo po yung baby, sobrang hirap. The nanay. Tama, nanay? Really difficult to deliver baby, right? Napakahirap po manganak, di ba? That's why at the moment you deliver the baby, you decide, I will not have a child anymore. Kaya sa sandaling maipanganak mo na yung baby, magpapasya ka na, hindi na ako mag-aanak ulit. Tama po ba? But after delivering, pero pagtapos manganak, so cute. So cute. Tama? That's why you forgot. You have a great pain to deliver a child. You forgot, right?
Kaya, nung sa sandaling lumabas yung baby, nakakalimutan mo na nahirapan ka sa panganak. That's why next time you have another child, right? Kaya sa sunod, magkakaroon ka ulit ng anak. That's why here some brethren have a maraming bata, right? Kaya dito po, may mga nanay na maraming anak. Tama. Same when we evangelize. Pareho po kapag nag-evangelize tayo. When we try to evangelize, Myra. Kapag sinusubukan nating mag-evangelize, Because mahirap. they are very stubborn. Dahil sila ay matitigas. Yeah. They don't have interest. Wala silang interes. Sometimes even they persecute us. Minsan, inuusig pa nila tayo. Yeah. Then we want to give up, right? Pagkatapos, gusto na nating sumuko. I will not evangelize you. Hindi na kita i-evangelize. Right? Yeah. But we don't give up, continue, then finally they get the salvation. Pero hindi tayo sumusuko at nagpapatuloy at sa huli sila ay nagkakaroon ng kaligtasan. Then we forget what we have done, all the difficulty we forget, right? Pagkatapos nakakalimutan natin lahat ng kahirapang nagawa natin. Yeah, tama. Because we have a great joy when one soul is get the salvation. Dahil nagkakaroon tayo ng matinding kagalakan kapag yung isang nawawalang kaluluwa ay nagkaroon ng kaligtasan. Yeah. So there is a joy in church when one soul get the salvation. Kaya mayroong malaking kagalakan sa loob ng church kapag may isang kaluluwang naligtas. Anyway, masaya ang pagiging nasa loob ng iglesia. Yeah. Awit 84, awit 84. Buksan mo ang Biblia. Awit 84, verse 10. Awit 84, verse 10. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat ang isang araw sa iyong mga bulwagan ay mabuti kaysa 1,000 saan man, na naisin ko pang maging tanod sa pintuan sa bahay ng aking Diyos, kaysa tumahan sa mga tolda ng kasamaan. Iyong mga bulwagan, ano po ito? Ito ay iglesia, ating panahon. Iglesia. Iyong mga bulwagan. At bahay ng aking Diyos. Bahay ng aking Diyos. Ito din ay iglesia ngayong araw. Iglesia, right? So, sinabi niya, ang isang araw na iyong mga bulwagan ay mabuti kaysa 1,000 saan man. Nananaisin ko pang maging tanod sa pintuan sa bahay ng aking Diyos kaysa tumahan sa mga tolda ng kasamaan. Yeah, save the Christian will have this heart. Yung ligtas sa Kristiyano ay magkakaroon ng ganitong puso. Right? Because we can have a real joy in church. Dahil magkakaroon tayo ng matinding kagalakan sa loob ng church. This world cannot give this joy, right? Yung mundong ito, hindi maibibigay yung kagalakang ito. Kapag tumalo sa pakikisama, nagbubukas ang puso. Right? Kapag nakikita ang mga kapatid, may kakaibang kasayahan. So, today, when I pray here before the sermon, I felt this really. Nung nanalangin po ako ngayon bago yung sermon, talagang naramdaman ko po ito. Especially as I mentioned, right? Today got a lot of good weather. Dalawang higit, binanggit ko na ipinahintulot ng Diyos yung magandang panahon. And I looks like first time the wind today very special. Yung hangin sa labas ay mukhang espesyal. Usually the wind doesn't enter, but today meron here. Kadalasan yung hangin ay hindi Today, pumapasok. Pero ngayon meron. Enter to me. Very cool weather. Masarap hangin. And then, there are many brothers and sisters in church. At maraming brothers at sisters sa church. Yeah, that's why I feel God gives a joy to me today. Kaya pakiramdam ko, ibinibigay ng Diyos ang kagalakan sa akin. Maybe you will be saying, right?
magiging pareho po sa inyo. Maybe before you come to church, you have many problem, difficulty in this world. Marahil bago kayo pumunta sa church, marami kayong problema at alalahanin sa mundo You have ito. many concern in this world. Marami kayong alalahanin sa sanlibutan. But when you come to church, right? What happened? Pero sa sandaling pumunta kayo sa church, Yeah, anong when you meet nangyayari? the brothers and sisters, Kapag nakatagpo niyo yung mga brothers at sisters, your heart is open, right? nabubuksan ang inyong puso. God allow the joy in your heart. May pinapahintulot ng Diyos yung kagalakan sa inyong puso. Yeah. Ang taong nakakaranas ng kagalakan ng Espiritu sa pagtitipon ay nagtatagumpay laban sa mga kalagayan ng salibutan. Yeah. Bakit minamahal ng salibutan? Sapagkat hindi nila natatanggap ang kagalakan mula sa Diyos. Yeah. So, yeah, why is some brothers and sisters, they don't abide in church. Bakit may mga brothers at sisters ang hindi nananatili sa church? They go to this world. Bumabalik sila sa sanlibutan. They don't find the joy in church. Hindi nila nakikita yung kagalakan sa And church. they search the joy in this world. At hinahanap nila yung kagalakan sa sanlibutan ito. That's why they went to this world. Kaya sila ay pumupunta sa sanlibutan. But if we find the joy in the church, we want to come to church, right? Pero kung matatagpuan natin ang kagalakan sa church, nanaisin natin pumunta sa Yeah. church. Maranasan natin ang kasayahan ng pagkikisama sa iglesia. Ang taong nakaranas ng kagalakan ng pagkikisama ay lalo pang magmamahal sa iglesia. Buksan mo ang Biblia, awit 27. Awit 27, verse 4. 27, verse 4. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Isang bagay ang hiningi ko sa Panginoon na ako'y hahanapin, na ako'y makapanirahan sa bahay ng Panginoon sa lahat ng mga araw ng aking buhay upang mamasdan ang kagandahan ng Panginoon at sumangguni sa kanyang templo. Dito din may bahay ng Panginoon. Bahay ng Panginoon. Right? Iglesia ngayon. Iglesia. Isang bagay ang hiningi ko sa Panginoon. Ano po? Na aking hanapin, na ako'y makapanirahan sa bahay ng Panginoon. Nais din nating manatili sa loob ng iglesia hanggang sa pagdating ng Panginoon. I really hope all of you really desire you abide in the church until our Lord comes again. Umaasa po ako na lahat kayo ay talagang nanaising manatili sa church hanggang sa muling pagdating ng Panginoon. Bakit? Because it's not easy. Dahil hindi po madali. Not easy. You abide in the church until Lord comes again. Hindi madaling manatili sa church hanggang sa muling pagdating ng Panginoon. Because Satan greatly works. Dahil Satanas ay matinding kumikilos. Satan hinder your Christian life. Inahadlangan ni Satanas yung buhay And Kristiyano. there are many temptations in this world. Napakaraming tukso sa sanlibutan ito. That's why you have to desire, ask to God to abide in the church. Kaya kailangan mong naisin, humiling ka sa Diyos na manatili ka sa church. But your side, you need to experience the joy in church. Pero sa panig mo, kailangan mong maranasan ang kagalakan sa church. Noong panahon ng unang iglesia, sa kanilang sama-samang pagtitipon sa templo, ay naranasan nila ang kagalakan na ibinibigay ng Diyos sa kanilang mga puso. Gawa chapter 2, buksan mo ang Biblia, Gawa chapter 2, 46 and 7, Gawa chapter 2, 46 and 47. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. At araw-araw, habang sila'y magkakasama sa templo, sila'y nagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsasalo-salo na may galak at tapat na puso, na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng lugod sa lahat ng tao at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. Yes. Araw-araw, right? Araw-araw. Sila'y nagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay. Sa bahay-bahay.
Ang nagsasalo-salo na may galak, may galak. At tapat na puso, may galak na puso. Yeah. As a result, anong nangyari? 47, idinaragtak sa kanila ng Panginoon, araw-araw ang mga naliligtas. Yeah. Personally, I love this verse very well. So, I love. Sa totoo lang, gustong-gusto ko po yung talatang ito. And I really want our church, Cavite Church also, become this church. At gusto ko po na yung church natin na Cavite Church ay maging ganitong church. Yeah. Without 46, walang 47. Kung wala yung 46, wala yung verse 47. The 47, the reason of 47 is 46, verse 46. Yung dahilan kung bakit may 47 ay dahil sa verse 46. Yeah. At first, our church, we need to have a joy. We need to have a joy. Una sa ating church, kailangan nating magkaroon ng kagalakan. Right? Mahirap to come to church without joy, right? Mahirap pumunta sa church kung walang kagalakan. Tama ba? Mahirap? If no joy in church? Yeah. It means we are united in the Lord. Ibig sabihin tayo ay nagkakaisa sa Panginoon. When we have one mind, we can have a real joy, right? Kung meron tayong iisang pag-iisip, magkakaroon tayo ng tunay na kagalakan. Yeah. Then God worked through us. Pagkatapos ang Diyos ay kikilos sa Yeah. pamamagitan natin. As a result, God allowed many save the people. At bilang resulta, ipahintulot ng Diyos yung maraming ligtas na tao. Walang higit na kagalakan kaysa sa karanasan ng pakikisama, pagpapahagi ng pagkain at pagkilos ng kaligtasan sa loob ng iglesia kung saan ang Panginoon ay kasama. Huwag lamang matapos sa kagalakan ng pakikisama, kundi magpatuloy sa evangelism upang maranasan ang kagalakan ng kaligtasan ng mga bagong kaluluwa. Right, we invite right? Nag-i-invite po tayo ng mga bagong iimbitahin. Then they will see the brothers and sisters in our church. Pagkatapos makikita nila yung mga brothers at sisters sa ating church. Let's suppose, walang kagalakan sa ating church. Ipagpalagay natin na walang kagalakan sa ating church. All the brothers and sisters, so sad, Lahat ng mga brothers at sisters ay malulungkot. very serious, all serious. Lahat seryoso. Let's suppose you are the invitee. Ipagpalagay natin na ikaw yung nag-invite. Do you want to come again, our church, next week? Ipagpalagay natin na ikaw yung naimbitahan. Babalik ka pa ulit sa sunod na linggo. Maybe you don't want to come, right? Marahil ayaw mo nang pumunta. You want to run away, right? Gusto mo nang umalis. Let's suppose all the brothers and sisters are happy. Pero ipagpalagay natin na ang lahat ng brothers at sisters ay They have a masasaya. joy in heart, Meron silang kagalakan sa puso. right? They see, right? Makikita nila ito. Right? Then they want to be the member of our church, right? Pagkatapos na naisin nilang maging miyembro ng ating church. Only church, it happened, right? The Ito po, brothers and sisters, save the brothers and sisters, every day gather together. nangyayari po ito sa lahat ng church na yung mga brothers at sisters araw-araw nagkakatipon. They eat together. Araw-araw nagsasalo. Yeah. That's why we also, right, whenever we have the gathering, we also share some food, right? Kaya di ba tayo rin po sa tuwing meron tayong pagtitipon, meron And tayong then binabahagi, God allowed the joy, right? pinapahintulot ng Diyos yung kagalakan. As a result, God allowed the you received. Bilang resulta, pinapagkaloob ng Diyos yung bagong ligtas. At nalulugod din ng Diyos kapag ang mga mananampalataya ay nagtitipon at nagagalak ng magkakasama. Yeah. Pareho, some parents, you have children. May mga magulang na may mga anak. The children, your children, every day
they fight each other. Yung mga anak nyo, araw-araw nag-aaway. Yeah. Then what's the heart of the parents? Kung ganyan, ano yung magiging puso ng magulang? Hindi maganda, right? Tama po ba? Nanay, tatay, tama po ba? Tama. But your children, they always very good relation. Pero kung yung mga anak nyo, lagi silang may magandang relasyon. Then parents' heart, right? Masaya. Kung ganyan yung puso ng magulang, ay masaya. Tama po ba? Pareho. Yeah. When we have a joy in church together, God also pleased. Kapag mayroon din tayong kagalakan sa church na magkakasama, ang Diyos ay nalulugod. Nang ang mga Israelita ay masayang nagdiwang ng Pasko at nanalangin, tinanggap ng Diyos ang kanilang panalangin. Balikan natin ikalawang Chronicle, chapter 30. Chapter 30. Chapter 30, 27. Ikalawang Chronicle 30:27. Basahin po natin ng sabay-sabay. Pagkatapos tumayo ang mga pari at mga levita at binasbasan ng taong bayan, at ang tinig nila ay narinig at ang kanilang panalangin ay umabot sa kanyang banal na tahanan sa langit. Ang tinig nila ay narinig at ang kanilang panalangin ay umabot sa kanyang banal na tahanan sa langit. It means God accept them. Ibig sabihin, tinanggap sila ng Diyos. Itinuturing ng Diyos na mahalaga kapag tayo'y nagtitipon upang purihin ng Panginoon at magalag ng magkakasama. Buksan mo ang Biblia, awit 133. Awit 133, verse 1. Awit 133, verse 1. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Narito, napakabuti at napakaligaya kapag ang magkakapatid ay sama-samang namumuhay na nagkakaisa. Narito, napakabuti at napakaligawa kapag ang magkakapatid ay sama-samang namumuhay na nagkakaisa. Korean translate said, it's beautiful before God. It's beautiful. Sabi po sa Korean translation, ito ay maganda sa harapan ng Diyos. When the brothers and sisters gather together, right? They have a fellowship in one mind. Kapag yung mga brothers at sisters ay magkakasama, nagkakaroon ng fellowship at may isang pag-iisip, It's beautiful before God. ito ay maganda sa harapan ng Diyos. Sa harapan ng Diyos. God consider it's a very good. Itinuturing ito ng Diyos na napakabuti. Sa New Year Retreat, itinuturing ng Panginoon na mahalaga ang ating kagalakan sa salita, pagpupuri at pakikisama. So actually the awit 133 describes where this New Year Retreat. Yan, sa katunayan, itong awit 133 ay pinapaliwanag ng mabuti yung ating New Year Retreat. Right? New Year Retreat, right? All the church in the Philippines gather together in the retreat center. Sa New Year Retreat, lahat ng church sa buong Pilipinas ay nagkakatipon sa retreat center. It's a grace, right? We have our own retreat center, right? Ito po ay biyaya na mayroon tayong ating sariling retreat center. Then we 2 nights, 3 days, we stay there, right? Together. At sa loob ng 3 araw at 2 gabi, tayo ay mananatili doon ang magkakasama. We sleep together like a family, right? We sleep together. Matutulog tayo ng magkakasama, gaya ng We pamilya. eat together, Sama-sama tayong kakain. right? Sama-sama. Lahat sama-sama, right? Lahat. Pareho, right? Consider it's a beautiful. Itinuturing ito ng Diyos na maganda. Ngunit ang ganitong kagalakan sa puso ay hindi basta-basta at madaling nakakamtan. Hindi basta-basta at madaling nakakamtan. Bakit?
Dapat tayong magsikap na magtipon. Kailangan ito. Dapat tayong magsikap na magtipon. Tanging ang mga umakyat sa Jerusalem lamang ang makapagdiriwang ng Paskwa ng magkakasama at nakaranas ng kagalakan ng ibinibigay ng Diyos. Tama? Yeah. But maybe some people, right? They didn't go to Jerusalem. Pero marahil may mga taong hindi pumupunta sa Jerusalem. They didn't get the joy God gives. Hindi nila nakukuha yung kagalakang ibinibigay ng Diyos. Our side. We have to go. We have to go. Sa panig natin, kailangan nating pumunta. Then we can get the joy God gives, right? Nang sa gayon, makuha natin yung kagalakang ibibigay ng Diyos. Hindi gusto ng diablo na maranasan natin ang ganitong kagalakan. Yeah, diablo. Ayaw. Yeah, you know the diablo, Satanas, very ambitious. He's very ambitious. Alam niyo po ba na si Satanas ay talagang sobrang nainggit? That's why he doesn't want we have a joy. We have a joy. Kaya ayaw niya na tayo ay mayroong kagalakan. That's why he hinder we don't have a joy God gives. Kaya humahad lang siya para na hindi natin makuha yung kagalakang ibibigay ng Diyos. Kaya ang kaaway ay nagsisikap na pang-alatin ang ating pagtitipon. So, it's natural. Satan always hinder our gathering. Kaya ito po ay natural na palaging ngahad lang si Satanas. If so, what we need? Lalo pa nating pagsikapan ang pagtitipon. Don't worry, even though Satan hinder, don't worry. Kahit na humad lang si Satanas, huwag po kayong mag-alala. We can more endeavor together. Maaari tayong magsumikap pa na magkakasama. We can overcome Satan, right? Madadaig natin si Satanas. Because we have our Lord. Dahil meron tayong ating Panginoong Diyos. Buksan mo ang Biblia, Hebreo chapter 10. Hebreo chapter 10, 24 and 25. Hebreo chapter 10, 24 and 25. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. At ating isaalang-alang kung papaano gigisingin ang isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa, na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. 25, right? Now, huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba. Maybe to attend the New Year retreat, there will be many difficulties, right? Marahil upang makadala sa New Year retreat, magkakaroon ng maraming kahirapan. There will be many situations. Magkakaroon ng maraming sitwasyon. Maybe especially the family, you have a family who are not saved. Lalo hanggat meron kayong pamilyang hindi ligtas. If you say to them, I will go to retreat, what's their response? Kung sasabihin mo sa kanila na pupunta ka sa retreat, ano yung kanilang magiging tugon? They don't like it, right? Hindi nila ito magugustuhan. 25 Christmas. Sa 25 Pasko. Tama, 25, 24, 25, 26 our retreat schedule. 24, 25, 26 yung schedule ng ating retreat. The people who are not saved, they don't understand. Yung taong hindi ligtas, hindi nila ito maintindihan. Christmas, we have to family gathering. Pasko, kaya kailangan nating magtipong pamilya. Maybe they will, right, blame us, right? Marahil sisisihin nila tayo. Why you have a gathering Christmas time? Bakit kayo nagkakaroon ng pagtitipon sa araw ng Pasko? Kagaya ng 25? Kaya ng ugali ng iba? Tama? But anong sinabi ng Biblia? Huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon kaya ng ugali ng iba. Kundi,
palakasin ang loob ng isa't isa. Lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. Papalapit na ang araw. Anong araw? Second coming of Jesus. Yung ikalawang pagdating ni Jesus. We don't know. Next year, Jesus can come again, right? Hindi natin alam, sunod na taon darating si Jesus. Because all the signs of the end of age already were fulfilled, right? Dahil ang lahat ng tanda ng katapusan ng panahon ay naisa katuparan na. It's not sure whether we have a one more year retreat next year. Hindi sigurado kung meron pa tayong isa pang New Year retreat sa sunod na taon. Can be the last New Year retreat, right? Marahil ito na yung huling New Year retreat. That's why we have to more endeavor together. Kaya kailangan natin higit na magsumikap sa pagtitipon. Sama-sama tayong dumalo sa New Year retreat upang maranasan ng kagalakan ng ibinibigay ng Diyos. Upang makadalo sa retreat, kailangan natin ng pananampalataya. Kailangan natin ng pananampalataya. Kung titingnan ang kalagayan, tila walang makakatalo sa retreat. Tama ba? Ang pananampalataya ay hindi tumitingin sa kalagayan. Ang pananampalataya ay ang paghawak sa mga pangako ng Diyos. Ang Kristiyano ay isang taong namumuhay sa pananampalataya. Apo ba? Buksan mo ang Biblia, Ikalawang Korinto chapter 5. Ikalawang Korinto chapter 5, 7. Ikalawang Korinto chapter 5, 7. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat kami ay lumalakad sa pamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamagitan ng paningin. Yeah. Kami ay lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya. It's a Christian. Ito po yung Kristiyano. Because we have a faith. Dahil meron tayong pananampalataya. Hindi sa pamamagitan ng paningin. If we look at situation, nobody can go to retreat. Kung titingnan natin yung sitwasyon, walang sino man yung makapunta sa Because retreat. all the brothers and sisters have many reason, right? Many problem, Dahil lahat ng mga brothers at sisters ay maraming dahilan at problema. right? But we have a faith. Pero meron tayong pananampalataya. Our faith overcome any situation, right? Yung ating pananampalataya ay kayang daigin anumang sitwasyon. Kinakailangan ng decision na may pananampalataya. Today is until tomorrow, pre-registration deadline. Hanggang bukas po yung deadline ng ating pre-registration. Kung magpapa-register tayo ng maaga sa pamamagitan ng pananampalataya, tutulungan tayo ng Diyos na makadalo. That's a faith, right? Faith. Yan po yung pananampalataya. Kung dadalo ka sa retreat na may pananampalataya, iingan ka ng Diyos upang walang masamang mangyari. Right? You have a heart. If I go to retreat, many problem will happen to my family. Meron kang puso na kung pupunta ako sa retreat, maraming problema yung mangyayari sa pamilya ko. Don't worry too much. Huwag kang mag-alala ng sobra. God will help you. Tutulungan ka ng Diyos. God will keep you and your family. Iingatan ka ng Diyos at ang iyong pamilya. May halimbawa, buksan mo ang Biblia, Exodus chapter 34. Exodus chapter 34, 23 and 24. Exodus 34, 23 and 24. Okay po. Pasahin po natin ng sabay-sabay. 3 ulit sa isang taon na harap ang lahat ng iyong mga kalalakihan sa Panginoong Diyos, ang Diyos ng Israel.
sapagkat palalayasin ko ang mga bansa sa harap mo at palalakihin ko ang iyong mga hangganan at hindi pagnanasaan ng sino man ang iyong lupain. Kapag ikaw ay umaakyat upang humarap sa Panginoon mong Diyos 3 ulit sa isang taon. In Old Testament, Israelite, the lalaki, they had to go to Jerusalem to serve God 3 times a year. Sa lumang tipan po, yung mga kalalakihan ay kailangan pumunta sa Jerusalem upang paglingkuran ang Diyos 3 beses sa isang taon. lalaki. Then maybe they had a worry, a lot of concern, right? At marahil magkakaroon sila ng maraming alalahanin. If all the lalaki go to Jerusalem, what happened to my remaining family? Kung lahat ng kalalakihan ay pupunta sa Jerusalem, anong mangyayari sa mga may iwang pamilya? 마raming enemy, they will attack us, Maraming kalaban yung aatake sa kanila. right? They have a concern, right? Kaya meron silang alalahanin. That's what God promised them. Kaya yung Diyos ay nangako sa kanila. Don't worry. Huwag kayong mag-alala. If you come to me to worship me, I will take care of your family. Kung pupunta kayo sa akin upang sambahin ako, iingatan ko ang pamilya niyo. Yeah. We believe in God, right? We believe. Sumasampalataya tayo sa Diyos. But why we don't believe His word? Pero bakit hindi tayo sumasampalataya sa Kanya? His promise. Sa Kanyang pangako. We live by faith. Nabubuhay tayo sa pananampalataya. It's a real Christian. Right? Ito yung tunay na Kristiyano. Iwanan ang lahat ng alalahanin at problema sa Diyos at dumalo ng may pananampalataya. Ruling verse, unang Pedro chapter 5, 7. Unang Pedro chapter 5, 7. Unang Pedro chapter 5, 7. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo. Ilagan ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan. Right? Lahat ng inyong kabalisahan. Bakit? Sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo. Don't worry, right? Huwag po kayong mag-alala. So, every year, April, we have a summer retreat. Taon-taon, tuwing April, meron tayong summer retreat. Right? Summer retreat is the time we save the lost soul through the Bible seminar. Yung summer retreat po, ito po yung pagkakataon na nagliligtas tayo ng mga ligaw na kaluluwa sa pamagitan ng Bible So, seminar. all the church in the Philippines, right? They gather together to save the lost soul. Kaya lahat ng mga churches sa buong Pilipinas ay nagkakatipon upang iligtas ang mga ligaw na That's kaluluwa. why there is also great works of the Holy Spirit in the summer retreat. Kaya sa summer retreat, meron ding dakilang pagkilos ng Espiritu Santo. Second, we have a New Year retreat. Ikalawa, meron tayong New Year retreat. New Year retreat is for the fellowship between brothers and sisters. Yung New Year retreat po ay fellowship sa pagitan ng mga brothers at sisters. That's why all saved brothers and sisters gather together in retreat center. Kaya lahat ng mga ligtas na brothers at sisters ay nagkakatipon sa retreat center. As we learn, the Holy Spirit also greatly work in New Year retreat. Gaya ng ating pinag-aralan, yung Espiritu Santo rin ay matinding kumikilos doon sa retreat center. That's why if we absent these two great events, it's a great loss in our Christian life. Kaya kung liliban tayo sa dalawang malaking gawain ito ay malaking kawalan sa ating buhay Kristiyano. Great loss, great loss. Ito ay malaking kawalan. Yeah. Anyway, as we learn, God wants to give the joy in spirit to us. Gaya ng ating napag-aralan, nais ng Diyos na ibigay yung kagalakan sa ating puso. But God allow it in church, Pero ipapahintulot ito ng Diyos sa loob ng church. especially when we have a gathering. Lalong higit kapag tayo ay nagkakaroon ng pagtitipon. So, if you don't decide, pray to God, Kaya kung hindi ka pa nakapagpasya, manalangin ka sa Diyos. and determine your heart. At magpasya ka sa iyong puso. Yeah, God will help you. Tutulungan ka ng Diyos. God will make way. Diyos yung gagawa ng paraan. So I really hope all our brothers and sisters can
get the real God's grace. Kaya ako ay talagang umaasa na ang lahat ng mga brothers at sisters ay tatanggap ng biyaya mula sa Diyos. Sige po, manalangin po tayo. Mahal naming Ama na mahabagin at magpapala, salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos. Salamat po sa maunawan ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hiniling po namin na sundin natin ang salitang natutunan natin ngayon. Tulungan mo po kami na mabuhay ng higit na sumusunod sa iyo sa taong ito. Tulungan po ninyo kami upang maraming mga kapatid ang dumalo sa All Saint Fellowship sa New Retreat na nakatakda ngayon buwan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.